Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, hindi ko talaga lubos maisip na kailangan ba talagang gamitin ni Sara Duterte itong si Lord, itong si God, sa kanyang ginagawang pantatarantado, pambubudol sa mamamayang Pilipino. O tingnan nyo itong kanyang statement. Sabi niya, mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at para sa pamilyang Pilipino. Sabi niya, ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Wow, ang ganda no? Oo, tindi. Para sa sariling interest, gagamitin mo yung Diyos, gagamitin mo yung mahihirap, gagamitin mo kaming mga kabataan. Like, panakot niya natatakot kasi ako na baka ang susunod na henerasyon, iba yung mapuntahan. Sara, kung alam mo lang, mas natatakot kami kung ikaw yung maging presidente. Baka ibang henerasyon yung mangyari, baka digmaan na malala. Diba? Tsaka ito yung nakakatawa. Bawal daw magtanong. Mga minamahal, nagpa-press briefing ka, nagpatawag ka ng media, nagpatawag ka ng nagpatawag ka ng media, nagpatawag ka ng mga reporters, tapos nung nandoon, diba, sinabi mo, nag-anunsyo ka, natatakbo ka, nag-sorry ka dahil tawag dito, isa ka sa mga naghalal kay PBBM, natatakot ka para sa taong bayan, tapos bawal magtanong? Ano yun, natatakot ka sa mga i-question sa'yo ng mga tao? So gusto mo maging presidente, doon pa lang sa Q&A, mga minamahal, walang-wala ka. Paano yan? Kapag nagkaroon ng question sa international, mga international interview, ano yung sasagot mo? I don't want to answer that question. Gaganon ka? Ha? VP Sara Duterte? See? Diba? Magpapabudol ba ulit ang mga kabataan? Mga minamahal? Dito kay Vice President Sara Duterte? You know, nasa danger zone ang bansang Pilipinas kapag nanalo yan. Wala nga pakialam dito sa West Philippine Sea issue. Gets ninyo? Walang pakialam sa mamamayang Pilipino si Sara. Only serve personal interest ang ginagawa ni VP Sara. Gets ninyo? Personal na interest lang, mga minamahal. Kaya isip-isip mga kabataan. Mga katulad ko, naboboto kay Sara Duterte. Diba? Puro travels ang ginagawa, hindi naglilingkod sa taong bayan, tapos kung makapag-isip, ay, trip kong tumakbo, tatakbo ako? Ay, ganun ba yon mga minamahal? Kailangan pa bang i-memorize yan, VP Sara Duterte, natatakbo ka? Very obvious naman, natatakbo ka. Gas-gas na nga yung linya mo eh. Nagpatawag ka pa ng briefing, may papel ka pang binabasa, wala sa puso yung sinasabi mo. Oo, wala sa puso yung sinasabi mo. Alam niyo, hindi naman ako politically master, 'di ba? Pero sa aking nakikita at sa aking naamoy, itong si VP Sara Duterte talaga na-judge something. Yes! Paano may something? Nagpatawag ng meeting, ng media, ng reporter. Unang-una, bawal magtanong. Tapos tawag dito, parang minimemorize niya with script, yung binabasa niya, di sana nag-ano ka na lang. Diba? Nag-video ka na lang. Hindi ka na nagpatawag ng media. Sinayang mo yung 7 minuto ng buhay namin kakapanood sa napakawalang kwentang binitawan mong salaysay na ang gusto mo lang din naman ay pagsilbihan ka ng mamamayang Pilipino. Tatakbo ka pero lagi kang nandun sa abroad. Tatakbo ka bilang presidente ng bansang Pilipinas pero hindi ka namin makitaan na talagang you are truly serving the Filipino people. Diba? Puro nga paninirang ginagawa mo eh. Puro pa nga atake sa presidente. My God! My goodness. Ano nangyari dito kay Vice President Sara Duterte? Tapos, ang hilig kumuha ng credit grab, mga minamahal. Sabi ba naman niya, pasensya na kung pasensya na kung naihalal natin si Bongbong Marcos. Akala mo mananalo ka kung wala si PBBM? Ha? Akala mo mananalo ka kung wala si President Bongbong Marcos? Ha? Akala mo malalagay ka sa posisyon na yan? Baka nga si Lenny pa yung nanalo kung tumakbo kang presidente kasi yung boto mo, tas boto ni PBBM, magkahalo. Diba? Pero mas lamang lang yung sa atin ng slight, mga minamahal. Kasi, ganito kasi yan. Bakit 32 million ang boto ni Sara Duterte?
Lahat ng loyalista, mga minamahal, binoto si Sara. Pero hindi lahat ng DDS binoto si PBBM. Tandaan ninyo. Tingnan nyo, si Banat Bay ang binoto si Isko Moreno. Merong mga DDS na kakamping. 'Di ba? Binoto si Lenny, presidente, tapos si Sara Duterte, vice presidente. Meron namang Isko Duterte. So, hindi matchy ang boto. 'Di ba? Samantalang lahat ng mga loyalista binoto si Sara Duterte. Walang nagboto ng tawag dito, Marcos Pangilinan. Walang nangyaring ganun. Oo, lahat puro ay Sara Duterte. So, yung taxi lang talaga dito, walang iba kundi kayo. Diba? Tapos ito pang isang punto gagamitin mo kami mga kabataan, natatakot ka sa future generation namin. Baka kung ano na lang yung mapatunguhan. Girl, mas natatakot kami kung ikaw yung magiging presidente. Oo, hindi namin alam kung gaano pa kadaming pagnanakaw ang gagawin mo. Alam niyo, sobrang yaman talaga ng Pilipinas. Kasi unang-una, daming tax natin, diba? Daming pinagkukuhanan ng tax. Sobrang yaman ng bansang Pilipinas. Tingnan mo yung mga politiko, hindi nga lang nila maubos-ubos yung kanilang mga ninakaw. Hindi nila maubos-ubos yung ninakaw nila, oh. Kaya sige pa ang kanilang ginagawang pagnanakaw. Di ba mayaman tayo? Mga minamahal, sobrang yaman ng Pilipinas. Hindi lang talaga kontento yung mga politiko, kaya tingnan ninyo, ninanakawan tayo. Gets? Kaya minsan ang hirap ipagtanggol ng mga kasi yung politician, mga minamahal, come and go lang naman yan. Diba? Kaya dapat wag tayong magsilbi sa isang politiko. Ang pagsilbihan natin, yung interest ng mamamayang Pilipino, yung future natin. Future ng Pilipino. Yun yung pagsilbihan, yan yung bigyan natin ng interest. Diba? Yung mga kababayan natin, kung mayroong issue tungkol sa flood control, diba? Magsalita tayo kasi ang iisang boses, nagiging boses ng lahat. 'Di ba? Lumalaki ang isang boses eh. Kaya nga may mga kabataan na katulad natin, 'di ba? Mga minamahal na laging pinupursue na sana man lang, 'di ba, mga minamahal, na i-pursue yung boses natin. Marinig yung boses natin. Kaya nga nandito tayo eh, para sa good governance, 'di ba? Alright. Ano ba yung mga comment dito? Makakabangon kaya ang Pilipinas kung si Sara Duterte ang tatakbo. Takbo na lang siya kagawad, baka manalo pa siya. From day 1 na naging VP siya, wala naman siyang ginawa kundi siraan ng gobyerno. Totoo nga naman. Patunay sana kung karapat-dapat umupo bilang presidente, yung may maipakitang maayos na accomplishment. Actually, kaya niya lang nasabihin kasi may impeach na siya eh. Yun naman talaga yun eh. Natatakot sa impeachment kaya nag-early pronouncement. Ganun lang. Easy. Alright. Yun po mga minamahal. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, yeah, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.